Uminit na ang sitwasyon sa Espanya, gaya ng nabanggit ko sa huli kong video. Mayroon talagang 10,000. Ayon sa ilang pagtataya, halos 80,000 na mga Moroccan at hilagang Aprikano ang sumugod sa mga enclave ng Espanya na si Ceuta at Melilla. Ayan, nakikita ninyo. Inaatake ang mga lokal. Sumiklab ang mga unang sagupaan sa mga lansangan ng Ceuta sa pagitan ng mga Espanyol at mananakop na Moroccan. Nangyayari na ito. Naguulat na pati BBC. Nagpapadala ng tropa ang Espanya habang libu-libo ang pumapasok sa Ceuta mula Morocco. Nagpadala ang Espanya ng tropa para palakasin ang seguridad sa Ceuta matapos dagsain ng libu-libong migrante. Dagsang pumasok mula Morocco patungong Ceuta noong Huwebes, hindi bababa sa 15 katao ang nalunod habang sinusubukang makarating doon. Humingi ng tulong sa Madrid ang mga lokal na opisyal dahil sa pagdami ng tangkang pagtawid. Nagkaroon ng kaguluhan noong Huwebes nang bumagsak ang kontrol sa hangganan. Ngayon, kailangan ko ipaliwanag sa'yo. Hindi ito ang pangunahing lupain ng Espanya. Kaya, kinailangan ko ring intindihin ito. Ceuta at Melilla, ito ay mga enclave ng Espanya sa kontinente ng Afrika. Kaya, nanduan sa Morocco, kaya na nakikita mo, nandito sila. Diyan at diyan. Ngayon, maaaring itanong mo, ano ang mga ito? Ano ang ginagawa ng Espanya sa lupa ng Morocco? Medyo komplikado ang kasaysayan nito. Kailangan ko talagang maintindihan yon. Kaya lumalabas na may populasyong 85,000 katao ang Ceuta. Ang pinakamalaking grupo ay mga etnikong Kastila, pero may malaking komunidad din ng mga Marokanong Espanyol at mga Muslim na Espanyol. Marami sa kanila ay etnikong Moroccan o may lahing Moroccan. Ngunit ilang salinlahin ang naninirahan sa Ceuta at mga mamamayan ng Espanya. At mayroon ding mas maliit na komunidad ng mga Hudyo at Hindu. Kaya, humigit kumulang, 40 hanggang 45% ng populasyon ng Ceuta ay Muslim, pero ayaw nilang mapasailalim sa Morocco. Iba't ibang survey at eleksyon ang nagpapakitang karamihan ng residente ay ayaw maging bahagi ng Morocco. Kasama rito ang maraming Muslim na Espanyol. Iba-iba ang mga dahilan, pero marami ang nagpapahalaga sa pagkamamamayan ng Espanya, pagiging miyembro ng EU, mas mataas na antas ng pamumuhay, at mga legal at pampulitikang institusyon ng Espanya. Hindi talaga etnikong pagkakahati. Pati mga Espanyol at mga Muslim na Moroccan ay ayaw mapabilang sa Morocco. Kaya bakit nananatili pa rin ang Espanya doon? Dahil ang mga teritoryong yon ay naitatag bago pa malikha ang kaharian ng Morocco na naging malaya noong 1956. Kaya hawak na ng Espanya ang mga lugar na ito mula pa noong 1497. Kaya sinakop ng Espanya ang Melilla noong 1497. Sinakop ng Espanya, nauna munang sinakop ng Portugal, ang Ceuta na kalaunan ay napunta rin sa kamay ng Espanya noong 1415. Kaya ang Melilla at Ceuta, nasa ilalim sila ng kontrol ng Espanya, at ang mga tao at residente ng mga enclave na yon ay gusto manatili sa Espanya. At ngayon, ito ang nangyayari sa mga lugar na yon. Sila ay sumasalakay, pumupunta sila sa bawat bahay, pinapasok nila ng sapilitan ng mga bahay, at pagkatapos, Diyos na lang ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa mga babae at mga bata sa bahay na yon. Isipin mo to. Isipin mong may dumating sa bahay mo na ganito. Mayroong mga 12-12 ng taga-Hilagang Aprika, pinapasok nila ng sapilitan. Ang isang bahay na tinitirhan ng isang Kastila o isang Muslim na taga-Morocco. Hindi ko alam, basta isang mamamayang Kastila. Ito ang nangyari sa mga tao sa mga lugar na ito. May isa pang video. Panoorin mo ito. Assalamualaikum. Waalaikum. Tingnan mo ito. Maraming tao ang sumusubok umalis. Ito ang hangganan ng Espanya, kaya pilit silang pumapasok. Alas 4:20 ng umaga, sa Ceuta, Espanya, barado ang mga kalsada ng Morocco papuntang border dahil libu-libong Aprikano ang nagmamadaling sumali sa pagsalakay. Pagsalakay ito, mga kaibigan. 80,000 mga taga-Morocco at mga taga-Hilagang Aprika ang sapilitang pumasok sa Ceuta at Melilla. Inutusan ni sosyalistang kunong ministro ng Espanya na si Sanchez ang militar na huwag kumilos. Tinitiyak na magpapatuloy ang pagsalakay. Ito ang nangyayari, mga kaibigan. Maging ang Sky News ay nag-uulat tungkol dito. Mga tao, dagsa ng tao. Masasabi kong pumapasok ang mga mananakop mula Morocco papuntang Ceuta, Espanya. Nakakatakot yun, mga kaibigan. Isipin nyo yun. Isipin nyo pagising nyo, anong gagawin nila? Nag-aalala kung baka makita na natin ang mga video ng manawahang kalupitan. Hindi ko alam. Talagang umaasa akong hindi mangyari yon. Hindi ko alam. Hindi ko alam iniisip ng mga taong ito. Baka nandun sila para magpalaya. Hindi ko alam kung paano tinitingnan ito ng Morocco.
Mayroon ba ibang pananaw sa Morocco na dapat sa kanila ang Ceuta at Melilla? Tandaan, bawat lipunan o sibilisasyon ay may iba't ibang bahagi na nagsisikap makuha ang kontrol at sariling kaligtasan. Sino bang nakakaalam kung anong pananaw ang mas uso sa Morocco? Baka may sama ng loob sila na parang hindi ito kanila. Baka may punto sila. Naniniwala sila na hindi ito pag-aari ng Espanya. Baka naniniwala sila na dapat ibalik ito sa Morocco. Kahit ano mangyari, hindi ito matatapos ng maayos. Lahat ng mamamayan Espanyol ay magkakaroon. Maaring mapilitang bumalik sa Espanya. O baka mapatay sila. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. 80,000 katao ang dumagsa sa maliit na enclave ng Espanya na Ceuta at Melilla rin. 30 Sanchez. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang mahalagang dahilan ng pangyayaring ito. Dahil sa paglabag, sinabi ng gobyerno ng Italia na pinag-aaralan nilang magsagawa ng ekstraordinaryong hakbang tulad ng pagsasara ng bukas na hangganan sa Espanya sa ilalim ng kasunduang Schengen dahil nagiging Espanyol na umano ang mga tao, ayon kay Dirty Sanchez. At maaari silang pumunta kahit saan sa Europa. Maaari silang mapunta sa Essex, maaari silang mapunta kahit saan. Nangyari ito dahil sa utos ng Korte Suprema ng Espanya. Oo, ayan na. Nagpasya nitong buwang ito ang Korte Suprema ng Espanya na hindi pwedeng agad ibalik sa Morocco ang mga migrante na nahuli sa dagat papuntang Ceuta, Melilla o ibang Spanish enclave. Sa tingin mo, ano ang magiging epekto nito? Ito ay paanyaya sa mga taga-Morocco. Pumunta sa Ceuta, Melilla o ibang enclave ng Espanya. Hindi kayo ipapauwi. Nang marinig ito, sinamantala ng mga human trafficking group para hikayatin ang pagdami ng mga migranteng walang papeles. 500,000 sa kanila binigyan ng legal na status ni Pedro Sanchez ng Espanya. Malala kasi ng sandatang lakas ang Civil Guard sa pagtupad ng tungkulin at iba pa. Ano mang kailangan para mapanatili ang seguridad sa Ceuta? Oo nga, kuno. Sa madaling salita, inilatag ng Korte Suprema ang pulang karpet para sa kanila. Halika, yun na, kunin mo. Iyan ang kaliwang idealismo para sa inyo mga pare. Iyan na yon. Ito ang kaliwang ideolohikal na dogma para sa inyo. Hindi titigil ang mga taong ito. Hindi sila titigil hanggat bumagsak ang buong kanluraning sibilisasyon. Tingnan mo to. Manood pa ng mga video. Gumawa ng malaswang kilos sa babaeng yon. Bakit ka nasa kalsada? Grabe mga pare, isipin nyo kung mangyari yon. Gigising ka kinabukasan. Sinasalakay ng mga lalaking nasa edad para lumaban ng inyong mga lungsod. Assalamualaikum. Iniisip ko, paano kung magsimulang pumatay ng mga tao at si Pedro Sanchez, wala naman siyang gagawin. Tumangi ang militar sa utos ni Pedro Sanchez at magpapaputok o may gagawin. Gagawa ba sila ng hakbang? Ito ay isang pagsubok sa matinding sitwasyon. Tingnan mo ito. Ito si Melana. Melal? Hindi ko alam kung paano bigkasin yan. Tingnan mo yan, Diyos ko. Naalala mo ba yung pelikula na yon? World War Z. Nung umaakyat lang sa paderang mga zombie at pumapasok sa Israel? Jesus. Tingnan mo yan. Walang magawa. Walang magawa. Anong gagawin mo? Diyos ko, tingnan mo ito. Ano ito? Ngayon, libo-libo mga migrante ang literal na dinala sa likod ng mga truck at ibinaba mismo sa hangganan ng Espanya. Kaya dinadala sila mga kaibigan. Organisado ito. Ito nga. Gaya ng sabi ko sa huling video, kapag mas malawak ang pagtingin mo at sinusuri ang mundo. Kapag tinitingnan mo ang lahat ng gumagalaw na bahagi sa paligid, makakabuo ka ng larawan. Nagiging mas hindi matatagang mundo. May digmaan sa Iran, digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, at posibleng nagpapakawala ng missile ang Russia sa Poland para subukan ang tatag ng NATO. At ngayon, meron pa tayong ganito. Mahina ang NATO natin dahil ang Spain lang ang bansa na ayaw magdagdag ng pondo para sa kanilang militar, na talaga namang ikinagalit ng Amerika. Ang alyansa ng Amerika at Europa ay medyo alanganin na ngayon. Pero buti na lang na kumbinsi na natin si Pangulong Trump. Dahil pumunta lang si Zelensky para dumalo sa libing ni Lindsey Graham at nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala si Pangulong Trump.
At hindi naging masyadong malamig si Pangulong Trump sa kanya ngayon. Dahil nakumbinsi na si Pangulong Trump na hindi kasing lakas ni Putin gaya ng iniisip ninyo. Hindi nananalo si Putin. Hindi siya nananalo. Nahihirapan din si Putin para sa sariling kaligtasan. Maaaring may sabuatan laban sa kanya. Bumagsak ang ekonomiya niya. Ang ibig kong sabihin, wala nang mobile internet access ang mga taga Moscow. Isipin niyo yon paggising niyo bukas mga pare. Isipin niyo simula bukas, wala na akong internet access dito sa Australia. Hindi ka makakagawa ng online banking. Lahat, hindi ka makakatawag ng Uber. Hindi ka makakapagpagas. Hindi ka makakabayad. Kailangan mo ng cash. Kailangan mo ng cash. Magugulo ang buhay natin. At maswerte tayo dito sa kanluran na ligtas tayo sa ganyan. Pero hindi masasabi yan ng mga taga Moscow. Di masasabi ng mga Ruso. May mga drone din na bumabagsak sa kanila. Kaya hindi bibitaw sa kapangyarihan si Putin. Naiintindihan niya na kapag binitiwan niya ang kapangyarihan, ito si Dr. Bill Browder, si Sir Bill Browder, hindi ako nagsabi niyan. At sang-ayon ako sa kanya. Alam niya na kapag binitiwan niya ang kapangyarihan, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. May magtataksil o pagtaksilan siya ng papalit sa kanya. Maaaring hindi ito pa rin ang susunod ang pangako niya, gaya ng ginawa niya kay Boris Yeltsin. Maraming nangyayari mga kaibigan. Hindi ko alam. Tingnan ninyo. May tiwala ako na magtatagumpay tayo. Tiwala akong magtatagumpay ang kanluran. Pero malayo pa, sa 100% ang kanluran. Pinayagan nating makapasok sa Europa ang mga tao may masamang hangarin at maaari silang magdulot ng malaking pinsala. Isipin mo na lang kung bukas magpadala ng signal ang IRGC sa lahat ng sleeper cells nila sa Europa na ayon sa babala ay nasa 10,000. At sasabihin nila, alam mo ba, simulan ninyong kontrolin at maghasik ng kaguluhan para magkawatak-watak ang lipunan at magkaroon ng anarkiya. Ano sa tingin mo? London, nagpapagaling. Nagsisimulang manaksak ng kahit sino ang mga tao. Ano mangyayari? Magkakaroon ng emergency control, kaya dapat magkaisang lipunan. At pagkatapos, sa labas, makikita natin kung anong mangyayari, kung paano tutugon ang Rusya sa kaguluhang iyon. Sabi nila, sige, nag-test tayo. Nagpakawala tayo ng maliit na missile sa Poland at walang nangyari. Kaya subukan nating palalain pa ito. Sabihin nating palawakin pa ang sakop ng labanan. Hindi ko alam. Talagang hindi papunta sa tamang direksyon ang mga bagay-bagay at hindi na natin pwedeng baliwalain ito. At ang pangyayaring ito at ang pananakop sa Europa ng mga dayuhang mapanakit na kalalakihan ay bahagi rin ng mas malaking geopolitical na larawan.